97.1 kasama sa tugsugan at tawanan ng mga kapuso po natin nakatutok po ngayon sa Barangay Horseshoe, Quezon City. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapuso. No? Isang mahingal-hingal na umaga po sa inyong lahat. Ano? Aamin ako sa inyo, no? Galing po ako ng CR. Jumingles muna ako. Tapos diretso dito, no? Kaya hinihingal-hingal pa ako. Anyways, kumusta po ang inyong Monday morning mga kabarangay? Traffic na naman. I'm sure, mga na-traffic po kayo, no? Kaya dapat po mga kabarangay, paglabanan po natin ang init ng ulo. Maganda ang weather natin today. In fairness, maganda ang sikat ng araw. Pero kapag ganitong traffic, maraming tao siksikan. Syempre, alam nyo naman, simula na po yan ang pagsibo-sibo ng inyong mga kilikili, ganyan. Ang inyong mga mukha, punong-puno ng pawis. Naka, kailangan po, dala kayo ng mga pamuna sa mukha ninyo, no? Tsaka dala kayo ng mga pampabango ninyo. Pagdating ninyo ng opisina, kailangan fresh na fresh pa rin kayo. CR muna kayo, ayan, konting powder, ganyan, bago humarap sa mga ka-office ninyo para, alam nyo, labanan ninyo yung aura na stress ka sa papunta ng office. Ayan, good morning sa inyong lahat mga kabarangay. Ang ating unang ipaparinig sa inyo ay kwento ng kabarangay natin. Itong dalawang ito ay mag-jowa, ano? Itong si kabarangay natin, ang pangalan po niya ay si Camille at si Justin. Okay? Halos daw sa sorry na lang umiikot ang kanilang pagsasama mga kabarangay. Ayon kay Camille, lagi na lang daw pakiramdam niya taken for granted yung lahat ng ginagawa niyang effort at pagmamahal para kay Justin. Si Justin naman easy-go-lucky daw sa pagmamahal naman kay Camille. Puro na lang gagawa ng kasalanan, magsusorry, gagawa ng kasalanan, magsusorry. Hanggang saan nga ba hahantong ang ganitong klase ng setup ng pakikipagrelasyon? Magtatagal ba yung ganitong klase ng pakikipag-commitment, di ba? Yan ang ating aalamin mga kabarangay sa part 1 ng kanilang radyo nobela. Hello babe, I just want to remind you about our date. Of course! Paano ko naman makakalimutan yan kanina mo pa pinapaalala. Siyempre naman, saka excited na rin kasi ako makita ka. Binola mo pa talaga ako O siya, mamaya na lang babe. Okay babe. I'll see you later babe, okay? I love you. Yes babe, see you later. I love you too. Ganun ka rin ba kapag in love? Yung excited kang magkita kayo ng taong mahal mo. Sabik kang mayakap siya, sabik kang makasama siya oras-oras. Minuminuto yung wala ka ng ibang inisip kundi siya lang at wala ng iba. Ba to? Anong oras na? Wala pa rin si Justin. Sana naman okay lang siya. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Hindi pa nagre-reply sa mga text ko. Ay! O si Justin! Ay sa wakas, sinagot na rin ang tawag ko. Hello babe! Asan ka na? Kanina pa kita hinihintay Kanina pa kita tinatawagan. Anong nangyari sa'yo? Hello? Lasing na lasing si Justin. Kaya ako lang sumagot. Sige ha, ihahatid ko pa sa dorm niya. Bye! Sandali! Hello! Hello! Akala ng lahat, masaya ako. Akala nila, lagi kaming okay. Pero hindi naman perpekto ang relasyon namin Hindi lang 1, 2 o 3 beses na nangyari to. Pero okay lang, dahil mas nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Sabi nga nila, kapag mahal mo, pagpasensyahan mo. Kung mahal mo, tatanggapin mo. Babe, sorry na. Nagkayayaan kasi kami ng mga workmates namin. Sabi, saglit lang. Pero pinainom ako ng pinainom. Kaya yun, hindi ko naman matanggihan kasi baka sabihing under mo ako. Alam mo yun? Yan na rin yung sinabi mo last time, di ba? Pati nung nakaraang linggo at nung nakaraang buwan. Paulit-ulit na lang, Justin. Babe naman, hindi ko nakalimutan. Alam mo naman yun, di ba? Sobrang busy lang kami kaya minsan kailangan din namin mag-unwind. Unwind? Justin, nagawa mong maglasing. Naisip mong mag-happy-happy kasama sila pero ako,
Naisip mo ba ako? Naisip mo ba na 3 oras akong naghintay sa'yo sa restaurant? Naisip mo ba kung safe akong nakauwi mag-isa sa bahay? Lastly, Justin, naisip mo ba na kahapon ang anniversary natin? Babe, I'm sorry. I'm really sorry. Sorry? Diyan bang ilang sorry mo na yan? Diyan na lang ba iikot ang relasyon natin? Sa sorry mo? Babe, please. Alam mo, isa lang ang pinatunayan mo sa akin. Mas mahalaga sa'yo ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa mararamdaman ko. Babe, hindi naman sa ganon. Babe naman. Ang sakit-sakit. Sobrang sakit maghintay sa wala. Pinaghandaan ko yun para sa kanya. Para sa aming dalawa. Pero magse-celebrate lang pala ako mag-isa. Kasabay ng pagmuya ko sa mga masasarap na pagkain na yang pagtulo ng aking luha. Kasabay ng mga masasayang awitin ay ang ulang tila nakikiayon sa aking damdamin. Pero wala pa rin sa kanilang bumibitaw mga kabarangay. Kailan kaya matatauhan si Camille na taken for granted siya kay Justin? Masakit maramdaman na mahal mo siya pero binabaliwala ka lang niya, no? Parang hindi seryoso sa yung ganong klase ng tao, no? Meron kayong anniversary, meron kayong date, dapat pupunta siya, hindi mo lang nagparamdam. Parang patay na siya, no? Malas mo lang ating mga girl, Camille. Hanggang saan nga ba ang pagtitiis ni Camille mga kabarangay? Yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Radio Novela. Dito lamang yan sa Barangay LS 97.1. Tugstugan na! Barangay LS 97.1 number 1 sa Tugstugan na Tawanan. Ang mga kapuso po natin sa Barangay Santol, Santa Mesa, Manila. Yung old JT namin si Trisha. No? Trisha nga ba? Trisha, no? Tinanong ko siya kasi taga Barangay Santol siya. Bakit Barangay Santol ang tawag nyo dyan sa Barangay Santol sa may Santa Mesa? Maraming bang Santol doon? Nasagot sa akin ewan ko po, baka po trip lang ng mga taga doon. Wala naman po kasing Santol doon sa amin eh. Baka nga trip lang ng mga taga Barangay Santol, ano? Baka naman may tao doon na lagi may dalang Santol. Lagi niyang nakalagay sa bulsa. Nakikita, uy, lako ng Santol mo ah. So mga kapuso po natin mga kabarangay, si Papa Dudut ang kasama ninyo sa inyong Radio Novela. Bago tayo tumungo sa ating mga tumungo, ang lalim ng Tagalog, bago tayo dumako, malalim din bago tayo mag-segue sa ating Radio Novela, anong mangyayari kapag nag-scratch at may 3 nag-match? Panalo ka sa Phoenix Scratch a Prize promo mga kabarangay. Ang gagawin mo lamang, magpakarga sa Phoenix. Minimum 300 pesos or single accumulated fuel purchase lang, makakakuha ka na ng scratch card. Scratch at baka manalo ka na ng Lenovo Yoga 510 laptop, Samsung Galaxy J5 Prime smartphone, JBL Clip 2 speaker, GoPro Hero 5 session camera or Phoenix power bank. Pwede ka ring manalo ng Phoenix fuels or lubricants tulad ng Phoenix Accelerate Multigrade, Phoenix Zuelo Max at Phoenix Cyclomax Titan 40. Until September 25 po yan in selected Phoenix stations. Go, 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 go! And gas up na sa Phoenix. Phoenix! Per DEIFTEB permit number 8953 Series of 2017. Ano pang hinihintay ninyo? Magpakarga na po kayo at magkaroon ng chance ng manalo sa ating Scratch a Prize promo ng Phoenix mga kapuso, mga kabarangay. Kanina sa ating first part ng Radio Novela, nalaman natin medyo malungkot nagmamahal ng sobra-sobra si Camille, kaya lang parang natitaken for granted eh. Ang nangyayari sa kanya, siya lang ang nag-i-effort, tapos si lalaki lagi nagkakaroon ng kasalanan, sorry, pinapatawad naman ni ate mong Camille, pero ganun pa rin nauulit pa rin eh. Sabi ni Jenaline Josol, good morning, Papa Dudut. Nakatune in po kami ngayon habang naglalaba po ako. Ingat po always. Pabati man po sa mga taga-Kamalig, may Kawayan, Bulacan. Sa wakas, may time na ulit kami makinig ng Radio Novela. Si Bella Adrian Resurrection, good morning. Kinig na po ako ng Radio Novela habang nakahiga. Day off po ako. Alam mo, yan ang isa sa mga pinakagusto kong gawin ngayon. Gusto kong humiga ngayon, nahihilo-hilo ako eh. Nag-try po kasi akong gumising ng sobrang aga. Mga alas 4:15, 20, gising na po ako. Para may iba lang ba? Kasi parang gusto kong mag-gym, ganyan. Kaya lang parang ngayon nahihilo na ako.
Naantok na ako. Natulog sa radyo, no? Ayan, sa mga day off po ngayon, magandang umaga sa inyong lahat. Si Ralph Nick, si Mama Angel Lozada Cruz, Litz Pizon, Arlene, ng Navotas, hello sa iyo, at sa mga biyanang ko, Tatay Enyong, Nanay Puring, si Ivan sa gwapong baby namin na kasing gwapo mo, Papa Dudut. Aba, si Prince Jairus na ayaw magpakis ang sungit. Jairus ang pangalan niya. Talaga, kapangalan ko talaga sa totoong buhay, Jairus. Si Cecil naman, sabi niya, Justin, tama si Camille, no? Yung mga excuses mo, paulit-ulit na lang. Isip naman ang bago. Magandang umaga, Papa Dudut. Si Astiul Olitro, sabi niya, good morning, Papa Dudut. Eto, nakikinig muna ako ng radyo novela bago pumasok sa school. Si Alvina, sabi niya, maayong buntag, makulimlim dito sa Paranaque. Dito naman sa Quezon City, mainit. Alam nyo na, sa mga lalabas po ng mga bahay-bahay nila dyan sa may Paranaque, dala ho kayo ng payong. Baka kayo maabutan ng ulan. Kuya, puro ka palusot, paulit-ulit na lang. Tawag ka na ng... Te, wag ka nang magpakatanga. Pinapaantay ka ng matagal. Hindi ka sinisipot ng... nag-happy-happy na pala siya. Si Ate Marvy, si Ate Bel Adriano Resurrection, si Raquel... si Tita Laylay Dilimaw. Si Cherimel Oliver Manuel Santos, daghang salamat. Si Kenneth Apostol Taguero, si Cecil, yan, thank you. Si Marlene Alcon at marami pang iba, mga kapuso, Alam nyo, sa mga ganyang klase ng mga pangyayari sa buhay, sabi nga nila, ang sorry daw ay para sa mga bagay na hindi sinasadya at hindi para sa mga bagay na paulit-ulit na ginagawa. Kasi parang eto talaga paulit-ulit na ginagawa, nakakasawa na, Ano kaya mangyayari sa ikalawang bahagi ng ating radyo novela ng mapatawad kaya ni Camille, itong si Justin sa kanyang pinaggagawa? Narito na po, mga kapuso. Sorry na, nakikinig ka ba? Malamang sawa ka na sa ugali kong ito na ayaw magpatalo at parang sirang tambutso na hindi humihinto. Justin, ano bang ginagawa? Barangay Alas 97.1 kasama sa tugsugan ng tawanan ng mga kapuso po natin nakatutok po ngayon sa Barangay Horseshoe, Quezon City. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapuso. Isang mahingal-hingal na umaga po sa inyong lahat. Aamin ako sa inyo, galing po ako ng CR. Jumingles muna ako. Tapos diretso dito, kaya hinihingal-hingal pa ako. Anyways, kumusta po ang inyong Monday morning, mga kabarangay? Traffic na naman, I'm sure, mga na-traffic po kayo, Kaya dapat po, mga kabarangay, paglabanan po natin ang init ng ulo. Maganda ang weather natin today. In fairness, maganda ang sikat ng araw. Pero kapag ganitong traffic, maraming tao siksikan, syempre, alam nyo naman, simula na po yan ang pagsibo-sibo ng inyong mga kilikili, ganyan. Ang inyong mga mukha, punong-puno ng pawis. Kailangan po, dala kayo ng mga pamuna sa mukha ninyo, Tsaka dala kayo ng mga pampabango ninyo. Pagdating ninyo ng opisina, kailangan fresh na fresh pa rin kayo. CR muna kayo, ayan, konting powder, ganyan, bago humarap sa mga ka-office ninyo para, alam nyo, labanan ninyo yung aura na stress ka sa papunta ng office. Ayan, good morning sa inyong lahat, mga kabarangay. Ang ating unang ipaparinig sa inyo ay kwento ng kabarangay natin. Itong dalawang ito ay mag-jowa, Itong si kabarangay natin, ang pangalan po niya ay si Camille at si Justin. Okay? Halos daw sa sorry na lang umiikot ang kanilang pagsasama, mga kabarangay. Ayon kay Camille, lagi na lang daw pakiramdam niya taken for granted yung lahat ng ginagawa niyang effort at pagmamahal para kay Justin. Si Justin naman easy go lucky daw sa pagmamahal naman kay Camille. Puro na lang gagawa ng kasalanan, magsusorry, gagawa ng kasalanan, magsusorry. Hanggang saan nga ba hahantong ang ganitong klase ng setup ng pakikipagrelasyon? Magtatagal ba yung ganitong klase ng pakikipag-commitment, diba? Yan ang ating aalamin, mga kabarangay, sa part 1 ng kanilang radyo novela. Hello, babe. I just want to remind you about our date.
Of course! Paano ko naman makakalimutan yan kanina mo pa pinapaalala. Siyempre naman. Saka excited na rin kasi ako makita ka. Binola mo pa talaga ako O siya, mamaya na lang babe. Okay, babe. I'll see you later babe, okay? I love you. Yes, babe. See you later. I love you too. Ganun ka rin ba kapag in love? Yung excited kang magkita kayo ng taong mahal mo. Sabik kang mayakap siya. Sabik kang makasama siya oras-oras. Minuminuto yung wala ka ng ibang inisip kundi siya lang at wala ng iba. Hay, ano ba to? Anong oras na? Wala pa rin si Justin. Sana naman okay lang siya. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Hindi pa nagre-reply sa mga text ko. Ay! O si Justin! Ay, sa wakas, sinagot na rin ang tawag ko. Hello, babe? Asan ka na? Kanina pa kita hinihintay Kanina pa kita tinatawagan. Anong nangyari sa'yo? Hello? Lasing na lasing si Justin. Kaya ako lang sumagot. Sige ha, ihahatid ko pa siya sa dorm niya. Bye! Sandali! Hello! Hello! Akala ng lahat, masaya ako. Akala nila, lagi kaming okay. Pero hindi naman perpekto ang relasyon namin Hindi lang 1, 2 o 3 beses na nangyari to. Pero okay lang, dahil mas nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Sabi nga nila, kapag mahal mo, pagpasensyahan mo. Kung mahal mo, tatanggapin mo. Babe, sorry na. Nagkayayaan kasi kami ng mga workmates namin. Sabi, saglit lang. Pero pinainom ako ng pinainom. Kaya yun, baka sabihin, under mo ako. Anong meron? Tsaka, bakit parang namumutla ka? Ano kasi babe, Babe naman, pinapakaba mo ko Anong sorpresa to? Hi, I'm Jade. Jane, stop it. Stop what? Jane, wag ngayon. Please naman. Kung hindi ngayon, kailan? Hanggang kailan mo itatago sa girlfriend mo? Jane, please. Huwag mong sirain ang gabing ito. Teka. Anong pakulo to, Justin? Tsaka, ano mo si Jane? Pakulo? Hindi ito pakulo, miss. Jane, will you please shut up? Bakit? Ayaw mo bang sabihin sa girlfriend mo na nabuntis mo ako? Isang nakabibinging pag-amin ang narinig ko. Nabuntis na Justin yung Jane na yun? Bakit? Kailan? Saan? Paano nangyari yun? Yan ang mga gustong sambitin ng aking mga bibig pero hindi ko magawa. Halo-halong emosyon ang aking naramdaman. Nabigla, nadismaya, at higit sa lahat, nasaktan. Oo nga, nasorpresa nga talaga ako. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Excuse me, Camille, dumating na si Jane. Si Jade ba? Jade ba o Jane? Dinig ko talaga Jade tapos biglang binago yung pangalan. Anyways, sana nga ang tao parang cellphone, namamatay na lang ng kusa kapag nagloloko. Ganyan sana ang mangyari sa'yo, Justin. Hindi maganda na pinaasa mo lang, alam mo yun, nag-effort sa'yo si ate mong Camille, tapos pinaasa mo lang, sinakta, nagsasorry ka, na kunwari hindi ka na uulit sa kasalanan mo, pero ganun pa rin ang ginagawa mo. At ngayon mga kabarangay, binuntis mo pa yung hindi mo naman girlfriend. Diba? Bakit siya? Bakit di na lang ako na girlfriend mo, diba? Medyo masakit yan sa side ni Camille mga kabarangay, na nagulat na lang siya na isang araw may magpapakilalang babae na nabuntis pala ni Justin mga kabarangay. Nako, nalo ko na mga kapuso, nagkabuking na. Nakabuntis pa si Justin ng ibang babae. Okay sana kung okay na sana yung part 1, di ba, nagkabati na sila tapos biglang ganito pala yung mangyayari. Anong gagawin mo kung sakali mangyari sa iyo yun, may magpunta sa bahay ninyo, sasabihin sa iyo, nabuntis ako ng boyfriend mo, di ba parang ang hirap? Di ba, hindi mo alam kung anong unang gagawin mo, baka
Tinanong ko yung OJT namin kanina, sabi ni Trisha, hihiwalayan ko na Papa Dudut. Agad-agad. Ikaw, Eliza, hihiwalayan mo? Siyempre, hihiwalayan mo. Ikaw, Lester. Siyempre, hindi. Ako yung lalaki eh. Ay, nako. Ewan ko ba mga lalaki? Mga manloloko kayo pare-pareho, ano? Kukunti na lang kami mga seryoso talaga dito. Kukunti na lang kami. Kaya nang sinasabi ko sa inyo, wag ko kayong titingin sa itsura ng lalaki. Hindi palibasa guwapo, matangkad. Alam mo yun, yung parang boyfriend material, makalaglag na siya, di ba? Mamahalin mo ng todo-todo, hindi mo alam, lolokohin ka lang pala. Ang daming ganyan. Diyos ko. Umanap na lang kayo ng hindi masyadong guwapo pero seryoso. Di ba? Ay, nakayawan. Ano kaya mangyayari? Sanay naman si Camille na na pinapatawad niya si Justin, baka patawarin, no? 'Di ba? Yan ang ating aalamin mga kabarangay. Mapatawad kaya ni Camille si Justin sa pagkakamaling ito, mga kapuso? Yan ang ating pakikinggan sa ikatlo at huling bahagi ng ating radyo novela. Mas tumitinding mga eksena ang ating pakikinggan sa Barangay LS 97.1. Tugstugan na! Barangay LS 97.1 number 1 sa Tugstugan na Tawanan ang mga kapuso po natin sa Barangay Genti de Leon sa Valenzuela. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapuso. Kasama niyo pa rin si Papa Dudut. Akala niyo natabunan na ako ng commercials, ano? Nagbabalik po ako mga kabarangay from 9:10 hanggang 11 ng umaga. At syempre mga kapuso, yung ating radyo novela pinakikinggan ng mga kapuso po natin dyan sa Roland's Car Repair Shop sa may 21 Regalado Highway. Yan po yung bago mag-SM Fairview. Ayan si Sir Roland, binabati natin. At lahat ng staff niya dyan, si RV, Arnel, Rex, si Nick, at si Boss Roland Docalos na nakikinig po ngayon sa mga oras na ito. Yan yung kahuli-hulihang repair shop dyan ng mga kotse kapag nabangga kayo. Bago mag-SM sa Fairview, kung babaybayin po ninyo yung Regalado Highway na kung saan ginagawa dyan ngayon yung MRT 7. Baka dyan ako magpagawa ng kotse. Binabati natin lahat dyan. Gandahan nyo. Alam ko naman magaling kayo dyan, pero alam kong gagandahan ninyo lalo. Kapag si Papa Dudut na nagpagawa ng kotse dyan sa may Roland's Car Repair Shop sa Regalado Highway. Dito po yan sa Fairview mga kabarangay. Anyways, sa ating radyo novela kanina, matindihan po yung nangyari sa kwento ni kabarangay natin na si Kapusong Camille. Nalaman natin na si Justin po ay niloko si Camille dahil nakabuntis po siya ng isang babae na hindi naman niya girlfriend, kasi si Camille po ang girlfriend niya during that time. Nakakagulat na revelasyon po ito mga kabarangay. Ang tanong nga natin sa inyo, mapatawad kaya ni Camille itong si Justin? Bilang sanay naman po tayo na laging pinapatawad ni Camille si Justin kapag nagkakaroon ng kasalanan, diba? Pero alam nyo, ang tunay na lalaki daw dapat stick to one. Hindi parang kape na 3-in-1. Totoo yan mga kabarangay, ano? Hindi naman dapat ka nagloloko kapag ikaw nakikipagrelasyon, dapat seryoso ka na, di ba? At kung hindi mo pa kaya makipagrelasyon, di makipaghiwalay ka. Saka mo gawin yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin, di ba? Kesa nagpapaasa ka ng babae, sinasaktan mo lang. Pero sa mga sinaktan mga kabarangay at sa mga nalulungkot dyan, minsan kasi kailangan mong ilabas lahat ng sama ng loob mo para malaman nilang hindi unlimited ang pasensya mo. Ang tanong dito mapatawad kaya ni Camille again itong si Justin, o dahil nakabuntis siya at medyo mabigat yung kanyang kasalanan, this time baka hindi na. Alamin natin sa huling bahagi ng kanilang radyo novela. Oh anak, 2 linggo ka ng ganyan, walang kibo. Kausapin mo naman kami. Pa, hayaan nyo na lang po muna ako. Oh, saan ka pupunta? Magpapahangin lang pa. Babe. Anong ginagawa mo dito? Babe, hindi ko ginusto yun. Ginusto mo yun, Justin. Bago mo palang ginusto ang mangyari. Ginusto mo nang bastusin ako at hindi respeto. Ginusto mo nang kalimutan lahat ng pinagsamahan natin. Ginusto mo na akong saktan, Justin. Babe, pakinggan mo naman ako. Kausapin mo naman ako ng maayos. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Babe, meron. Meron tayong dapat pag-usapan.
Di ba mahal mo ako? Pakinggan mo naman ako. Oo nga pala. Mahal kita. Eh ako, mahal mo ba talaga ako? Babe, mahal na mahal kita. Sorry babe, hindi ko ito sinasadya. Hindi mo sinasadya. Pagkatapos mong magpakasarap, heto ka ngayon kinakausap ako at sasabihin hindi mo sinasadya. Sorry? Anong gagawin ko sa sorry mo? Justin naman, ilang sorry pa ba ang maririnig ko galing sa'yo? Maraming one last chance na ang ibinigay ko sa'yo. Babe, please. Tuharin mo na ako, please. Marami na akong kasalanan. Maraming beses na kitang nasaktan. Maraming beses na kitang pinaiyak. Patawarin mo ako, Camille. I love you. I love you so much and I never wish to be parted from you from this day on. Camille Monteverde, please be mine. Marry me, please. Bakit kailangan mangyari to? Sobrang gulo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Si Justin na mahal ko. Nalaman kong nakabuntis ng iba. Tapos ngayon pakakasalan niya ako. Nababaliw na ba siya? Magkakaanak na siya months from now. Tapos aalukin ako ng kasal? Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal. Pero anong gagawin ko? Ano ba yung sinasabi mo? Babe, please marry me, please. Justin, sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. Walang araw na hindi ako umiyak. Walang araw na hindi ako nasaktan. Lagi kong iniisip kung bakit at paano mo nagawa yun sa akin. Justin, ang sakit-sakit. Kung sana kayang tanggalin ng sorry mo ang lahat ng nagawa mo. Babe, please. Please. Let's start all over again. Kalimutan na natin ang lahat. Kalimutan? Sabihin mo sa akin kung paano ko kakalimutan lahat. Nung araw na hinalikan mo ang babaeng yun? Nung araw na nagsama kayo? Para mong tinanggalan ng isang paa ang relasyon natin. At kahit kailan, Justin, itong relasyong to, hindi na muling makakatayo. Kung gugustuhin natin, makakaya natin. Magagawa pa nating bumangon. At handa akong gawin lahat para mapatawad mo lang ako. Mahal na mahal kita, Justin, pero pagod na akong intindihin ka. Kailangan kong gawin to para sa sarili ko. All this time, wala na akong ibang ginawa kundi ang pakinggan ka, ang patawarin ka at ang intindihin ka. Babe, please, ayusin natin to. No, Justin. Ayusin natin ang kanya-kanya nating buhay. Aayusin mo ang buhay mo. Please, don't do this to me, babe. Please. Ngayon lang ako magsusorry sa'yo. Sorry kung masyado akong naging mabait. Sorry kung lagi kitang iniintindi. Sorry kung wala man lang challenge sa akin. Camille, wag naman ganito. Please, ayusin natin to, Camille. Please. Sorry pero buo na ang desisyon ko. Tama na, Justin. Babe, please. Itigil na natin to. Babe, please. Justin, tama na. Ayoko siyang palayain. Gusto ko pa ring ayusin. Pero mahal na mahal ko siya kaya kailangan kong gawin to. Kailangan kong magparaya kasi ito ang tama. Sobrang hirap para sa akin ang naging desisyon ko. Pero may mga bagay na kailangang i-let go para sa ikabubuti ng lahat. Para sa ikatatahimik ng lahat. Mahal ko siya pero sa tingin ko hanggang dito na lang ang love story namin. Sa ganitong paraan na lang matatapos ang lahat sa amin na Justin. Ako si Camille at ito ang aking kwento. Ikaw, kung mahal mo ba ang isang tao, palalayain mo ba siya o ipaglalaban mo? Alam ko ay ang drama ng barangay. Alam nyo, sabi nga ng marami mga kabarangay, love is like a card game. No? Yung mga mandaraya, laging talo. Kaya sa kabarangay nating si Camille na nag-let go na nga po,
Tama ka, no? Tama ka sa ginawa mo pag-let go. Kung pakiramdam mo, hirap na hirap ka na sa ginagawa niyang panloloko sa'yo, paulit-ulit ka na lang niyang pinapaasa, paulit-ulit ka na lang na nagbibigay na sa kanya ng patawad, pero ganyan pala ang ginagawa niya, oras na siguro para mag-let go. At para naman po sa lahat ng mga kabarangay natin, tandaan po ninyo na ang pag-ibig daw ay parang bill ng kuryente, no? Maraming hidden charges, kaya wala kang laban. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kapag nagmamahal kayo, dapat mahal lang, hindi po mahal na mahal. Para pag nasaktan po kayo, masakit lang, hindi masakit na masakit. Ayan, dyan na naman tayo Back to basic na naman tayo. Tuturuan na naman namin kayo kung anong gagawin ninyo Ay, nako, ewan ko ba sa inyo sa mga lahat ng umiibig, nako. Bahagi po talaga na tayo po nasasaktan pag nagmamahal. Pero hindi po bahagi yung paulit-ulit kang sinasaktan. Kasi kapag nangyayari sa'yo yan at hinahayaan mo mangyari sa'yo yan, nagmumukha kang tang-GA. Diba? Nagmumukha kang tanga-tanga. Tako. Anyway, sa ating pagbabalik mga kabarangay, tunghayan po natin ang mga reaksyon ng mga kapuso po natin. Ito po ang inyong Barangay LS 97.1. Tugstugan na! Radyo Nobela. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Barangay LS 97.1. LS 97.1 number 1 sa tugstugan at tawanan ng mga kapuso po nating nakatutok po ngayon sa Radyo Nobela sa Barangay Tatalon, Quezon City. Magandang morning sa inyong lahat mga kabarangay. Si Papa Dudut pa rin ang kasama ninyo sa inyong Radyo Nobela. Kanina, itong si Camille ay nakilala po natin ang kanyang pakikipagrelasyon kay Justin na punong-puno ng paghihinagpis. Bakit ko nasabi yan, maya't maya pong naghihingi ng sorry itong si Justin dahil sa mga nagawa niyang atraso sa kanyang girlfriend. Kaya ka nga nakikipag-boyfriend-girlfriend para maging masaya, pero sa pakikipagrelasyon nga po ni Justin, abay punong-puno na ng paghinagpis ang sinapit ni Camille mga kabarangay. Taken ka nga, Camille. For granted naman. Di mas maganda pa maging single. At least hindi ka for granted, di ba? Anyways, nag-react na po si Ate Letty Bargado. Sabi niya, hello Papa Dudut. Kung ako kay Camille, wag niyang pakasalan si Justin. Let go mo na lang. Manloloko si Justin! Nagpapalakpakan yung mga nakikinig Si Jennifer Bangahas, sabi niya, good morning Papa Dudut at hello sa lahat ng mga nakikinig. Nako Camila, it's over na, no? Nakabuntis siya, aalokin ka pa ng kasal? Tama. Ang kapal ng test ni Kuya, no? Magaling kasi siya mambulate. Camille, patawarin mo na ako. Will you marry me? Nako, ngayon ka pa ng alok kung kailan naman nagkabukingan na nga. Paulit-ulit na lang na nagsosorry. Pwede mo namang tanggapin yung sorry niya para makamove on ka na. Magparaya ka na lang at hayaan mo na panindigan niya ang kanyang ginawang pangbubuntis kay Jane. God bless sa mga taga-Sapang Palay, San Jose del Monte, Bulacan. Nakikinig po kami lagi ng Barangay LS. Thank you very much. Marlene Alcon, tama Papa Dudut, yan. Di niya dapat patawarin at masasaktan lang siya kasi manloloko pa rin yan. Hindi na mawawala yan, sabi niya. Si Dang Barazon, good morning. Kahit natulog ako, pumapasok sa panaginip ko ang storya mo today. Lagi po kami nakikinig ng Radyo Nobela sa Barangay LS kay Papa Dudut. Si Bella Adriano Resurrection, tao ka Camille, hindi ka bato. Tama ang ginawa mo, mag-let go ka na. Hayaan mo na sila ni Jane. Hindi pa nga kayo mag-asawa, niloloko ka na. Paano pa kapag nagpakasal kayo, di ba? Oo nga, no? Alam mo, blessing in disguise ito, Akala mo lang, nasasaktan ka ngayon, oo. Para kang nagdurusa, pero biyaya ng langit na madiscover mo kung gaano siya kamanloloko. Buti na lang, hindi pa kayo nagpapakasal, di ba? Sabi niya, makakatagpo ka pa ng lalaki magmamahal sa'yo ng totoo. Kapag nagmahal tayo, dapat handa rin tayong masaktan, Papa Dudut. Hi nga pala sa mga kaibigan daw niya si Jackie at si Aiko Sabio, si Risa Guerrero ng FBR San Jose del Monte, Bulacan, at kay Arlene Eneliganyo ng Navotas na tuwang-tuwa dahil binati mo siya. Ayan, maraming salamat. Happy Monday. Ayan, hindi naman tama na kalimutan ang pinakamahalagang araw nila. Okay, kanina pa to. Si Ate Cecil, sabi niya, correct Camille, let go mo na si Justin. Masasaktan ka lang ng paulit-ulit. Cycle lang yan. No need for a second chance. Look for someone who will love you more than him. Hay nga pala kay Maymay na makulit. Thanks, Papa Dudut. Si Salik, sabi niya, Salik Shahani,
Always po kayong pinakikinggan sa lahat ng storya ninyo sa radyo, nobela, hindi pinapalagpas. Pinagsasabay ko nga po yung pakikinig sa inyo habang nasa school. baka malaman ng teacher mo yan, ha? Mayari pa ako. Hayaan mo, ibubulong ko sa iyo yung sagot sa exam. Naka-headset siya habang nasa loob ng classroom. Ayan, si Emily Parahinog. Magandang umaga. Si Lane Bagalanon. Si Joy Alimiento Torrejos. Maraming salamat for tuning in. Si Irene Merindo. Si Emma Bacani ng Land Bank sa West Avenue Branch. Nakikinig po sa atin. May hangganan din ang katangahan. Relate na relate ako. Talaga naman, sabog na sabog yung pagkakaminsahay mo sa akin, ha? Pusong-puso, Emma, ha? Ayan, ha? Kilala ko po kasi yan si Emma, eh. Subok din po yan ng panahon sa mga naranasan niyang pagmamahal at pagkabigo. Yeah. Isa ka ng inspirasyon. Pwede ka nang mag-love advice sa mga taong nakaranas din ng ganyan. At ang sabi nga niya, may hangganan din ang katangahan. Ayan, si Ate Marvin Lagutan, sabi niya, pag ako papadudot, di ko siya pakakasalan kasi uulitin din niya yun. Oo, kasi nagawa na niya minsan, kawawa naman yung girl na nabuntisan niya. Buti hindi ako nagmahal kaya never ako nasaktan. Ko naman, lahat naman ng tao nagmamahal. Iba-ibang level lang yan. Baka hindi lang level ng alam mo yon, yung love na magka-partner. Pwede nagmamahal ka dahil bilang kaibigan, ganyan. Tsaka lahat ng tao nasasaktan. Imposibleng walang taong hindi nasasaktan. Sa anumang bagay man yan. Basta nagmamahal ka sa kaibigan, nagmamahal ka sa katrabaho, nagmamahal ka sa boss mo, pwede kang masaktan. Ganon yun. Dahil tayo ay hindi bato, tao tayo. Sabi nga nung nag-message kanina, si Belle. Anyways, speaking of Belle, hello, good morning, Mama Belle! Good morning, Papa Dudut. Maraming salamat dahil ako'y pinahiram mo ng charger dahil talaga namang kailangan ko na mag-battery. Wala na akong baterya. Oo, nakahinga na yung cellphone mo. Kaya nabasa ko po yung mga mensahe ninyo dahil napahiram po ako ng charger dito. May kapalit yan, Papa Dudut. Ay, naku, eto na. Gugulatin na lang kita. Yun yung yung gulat na lang eh. Gugulatin kita minsan. Sabi ko sa'yo, kagaya nung kape, di ba? Gulat na gulat ako doon. Yung pagpapakape mo sa akin. Biglang tsokolate pala. Oo, biglang tsokolate dahil hindi nga ako umiinom ng kape, di ba? Oo. Ito, gugulatin kita dahil pinahiram mo ko ng charger. Pagdating mo bukas, bulaga. Oy, anong meron ngayon? Monday morning sa Sikat sa Barangay. Sikat sa Barangay. Ay, alam mo ba, Papa Dudut, I'm sure ang daming mga kabarangay natin na nanggaling sa iba't ibang parte ng Pilipinas ngayon. Oo, dahil correct. long weekend, di ba? Oo nga. Napansin mo ba, 3 linggo pala, 3 weekends yun na puro long? Sa kanila. Sabagay. Oo, pero ano yan? Pero yun ang maganda, at least na-enjoy ninyo yung time with your family. May mga iba nga dyan, nagrereklamo pa, naka 3 days na nga kayo ng sunod-sunod. Ano pa gusto nyo? Gusto nyo pa rin parang mag-stay put. Huwag na lang kayo magtrabaho, no? Oo, mag-ano na lang, humigahan na lang. Siguro ang sarap ng pakiramdam ng gano'n na, yung hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Pero I think hindi rin, Papa Dudut, kasi wala ka ng exercise sa katawan, di ba? Kailangan mo nagmo-move. Unless, of course, may sarili kang gym. Oo, ganun yun. Yung ganung level ng yaman, Kaya naman mga kabarangay, kung may mga ganyan kayong pasikat or anumang klase ng pasikat dyan, ipasikat na dito sa Sikat sa Barangay. Kasama ako. Samahan ako mga kabarangay hanggang 12:00 ng tanghali. Magpasikat sa aking page, facebook.com/mamabelmanila or sa aming page, Barangay LS 971. At kung papala rin mga kabarangay, makukuha ko agad yung charger kay Papa Dudut. Correct. Facebook Live tayo. Yeah, babalik ko na. Pero salamat talaga, naka 30, 30%. Kaya na yan sa iyo pag-drive. Hanggang sa pag-uwi. Maraming salamat mga kabarangay. Kung papaalam na, ha? At muling magbabalik bukas. Sa lahat po ng mga nasaktan, yan po ay normal na pakiramdam. Pwedeng nasasaktan ka ngayon, pakiramdam mo walang nagmamahal sa'yo. Pero itong isipin mo, may dahilan ng lahat. Yan ang hanapin mo. Di ba? Ako po ang inyong si Papa Dudut. Tugsugan na tawanan, tuloy-tuloy lang. Dito lang po yan sa inyong Barangay LS 97.1. Tugstugan na!